Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, kung saan ang gabi ay tahimik at ang buwan lamang ang nagbibigay liwanag, itinayo ang kauna-unahang 7-Eleven. Para sa mga residente, ito ang sagisag ng progreso. Ngunit para sa mga matatanda, ito ang pagsira sa lugar na matagal nang itinuturing nilang bantay na lupa. Bago pa man itayo ang 7-Eleven, kilala ang lugar na iyon bilang tagpuan ng mga nilalang sa dilim. Mga aswang, kapre at iba pang halimaw. Pero sa paglipas ng panahon, naging modernisado ang baryo at nakalimutan na ng mga tao ang mga alamat. Kaya't nang itayo ang 7-Eleven sa lupang yon, wala nang tumutol maliban sa iilang matatandang nanatili sa baryo. Sinira nila ang lupa. Huwag kayong magpapagabi doon, babala ni Aling Sean, ang pinakamatanda sa baryo. Si Risa, isang kahera, ay naka-duty na mag-isa isang gabi. Tahimik ang tindahan at ang tunog lamang ng ventilador at refrigerator ang naririnig. Nang mag-aalas 12, biglang bumukas ang pinto kahit walang tao sa labas. Nagulat si Risa at lumingon, ngunit wala siyang nakita. Baka malfunction lang, bulong niya sa sarili. Pilit na itinatago ang kaba. Habang nag-aayos siya ng paninda, naramdaman niyang tila may mga mata na nakatitig sa kanya. Nang lingunin niya ang salamin sa likod ng counter, nakita niya ang refleksyon ng isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng tindahan. Nakasuot ito ng punit-punit na saya. Ang buhok ay magulo at ang mga mata nito'y pulang-pula. Lumapit ang babae sa counter at ngumiti ng malapad. Ipinapakita ang matutulis nitong ngipin. "Magandang gabi, Iha," bati nito. "Magandang gabi po," sagot ni Risa. Nanginginig ang boses. "Ano pong maipaglilingkod ko?" "Hindi mo ba alam? Ang tindahan na ito ay sa amin. Dapat hindi kayo nandito," bulong ng babae habang nilalapit ang muka sa salamin ng counter. Bago pa man makasagot si Risa, biglang nagbago ang anyo ng babae. Ang kanyang balat ay naging kulay abong, parang nabubulok, at ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng matutulis na kuko. Isa pala siyang aswang. Bago pa makatakbo si Risa, tumalo ng aswang sa counter. Gamit ang matatalim nitong kuko upang simutin ang laman ng mga display shelves. Ang tindahan ay napuno ng malalakas na tunog ng pagkawasak. Sinubukan ni Risa na magtago sa likod ng stockroom. Ngunit naramdaman niyang sinusundan siya ng halimaw. Nang muling buksan ng aswang ang pinto ng stockroom, sinubukan ni Risa na kumuha ng asin mula sa pantry. Ibinato niya ito sa halimaw, na agad na sumigaw ng malakas at umatras. Ang balat nito'y tila nasusunog sa bawat butil ng asin.
Ngunit bago pa man makalayo si Risa, biglang nagbago ang anyo ng halimaw. Naging normal itong tao muli. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. "Tulungan mo ako, pagmamakaawa nito. Hindi ko ginusto ito. Pinarusahan ako ng mga ninuno ko dahil sa kasalanan nila sa lupaing ito. Hindi ako makakaalis. Tulungan mo akong matahimik." Nang marinig iyon, kinabahan si Risa, ngunit naawa rin siya. Sinabi niyang tatawagin niya ang isang albularyo upang makatulong. Agad niyang tinawagan si Mang Kaloy, ang kilalang manggagamot sa baryo. Dumating si Mang Kaloy kasama ang ilang residente ng baryo. Nagdasal sila sa paligid ng tindahan at nagsindi ng kandila. Nagsagawa si Mang Kaloy ng ritual upang patahimikin ang kaluluwa ng babae. Habang ginagawa ito, nagsimulang sumigaw ang babae at ang paligid ay biglang lumamig. "Huwag kayong titigil, hindi ko sila kayang labanan," sigaw ng babae. Sa huli, nang matapos ang ritual, unti-unting naglaho ang babae. Ngunit bago siya nawala, nagpasalamat siya kay Risa at sa lahat ng tumulong. Matapos ang ritual, ay natuklasan si Mang Kaloy sa likod ng 7-Eleven. Mga buto ng tao na nakaipit sa ugat ng isang malaking puno. Ayon sa mga matatanda, iyon ang labi ng mga unang nanirahan sa baryo na naging aswang dahil sa isang sumpa. Simula noon, nilinis ng mga tao ang lugar at inihimlay ng maayos ang mga buto. Bagamat nanatili ang tindahan, hindi na muling nagpakita ang aswang. Ngunit tuwing mag-aalas 12, nararamdaman pa rin ng mga kahera na tila may malamig na presensyang nagmamasid sa kanila. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.